Baka pwedeng kumustahin ko muna si Director Melvin Matibag. Kumusta po kayo? Hindi naman po. Medyo mainit lang po. Nasira yata yung aircon nyo eh. Nakakatulog naman po kayo. Well, okay naman po except that siguro if you're referring dun sa social media, we just noticed that me and my wife were under attack sa social media starting nung Monday until today. So, Baka I kaya don't ka know. naiinitan. Hindi naman po, relax lang po tayo. Pero you can confirm to this honorable committee na lahat po ng impormasyon na inyong binibigay at lahat po ng mga dokumentong inyong binibigay ay dumaan sa tamang pag-vet or correct vetting and wala po ditong peking dokumento. Unang-una po, nung dumating ako, nandyan na naman po lahat ng dokumento na yan. It was already submitted to the Department of Justice. At dyan po lahat authenticated. Wala po kaming pinalitan, wala po kaming dinagdag. Ang nadagdag lang po rito ay yung aking order na magkaroon ng continuing investigation because to me and to the Bureau ay seryoso po ang threat sa buhay po ng ating Pangulo. Madam Chair, napakarami po ng videos na plinay. Hindi ko alam kung meron pang ibang mga videos in the possession of the National Bureau of Investigation. Tanong ko lang po sa NBI, talaga bang lahat ng videos kanina ay totoo? Wala po bang AI doon? Yes po, totoo po yan. Ayan po ay authenticated lahat po ng ipinasa namin sa committee po ito. Madam Chair, doon ko kasi sa video, meron tayong mga nakikitang galit na galit ang Vice Presidente. Yung bang parang gigil na gigil, no, na parang hindi siya makapagsalita ng diretso dahil sa galit. Hindi po ba ito manipulado o AI? Nag-validate po yung aming mga technical personalities dyan sa NBI at lumalabas po na lahat po yan ay authentic at totoo. Wala pong AI. Gaya po ng sinabi kanina ni Agent Kalilong na lahat po yan ay totoo. Sa inyo po bang eksperyensya, pangkaraniwan ba itong behavior ng isang highly positioned government official? Well, I'm not an expert on the behavior of a person, pero sabi ko nga, meron kaming behavioral science department na aming kinukonsulta at katakatakan po na ganyan yung behavior. At siguro naman po, if we'll go back to our history na mga dati na rin nanungkulan ng parehas na posisyon, hindi naman po yata nagkaroon ng ganyan po na pangyayari. May last question, Madam Chair, kasi kanina may nagsabi, it was a political hyperbole, no? Parang joke lang. Hindi po ba, matanong lang yung NBI, kapag ikaw ay isang pasahero at nagbigay ka ng bump joke, sumakay ka ng eroplano at sinabi mong bobombahin ko ito o may dala akong bomba, is it being considered as very serious by the NBI or other government agencies or pwede mong sabihin, joke lang po? Well, hindi lang po sa Pilipinas, that is already an internationally accepted law. At nasa batas na po yan na sinabi na yung biro na yan ay hindi considered the biro but will always be considered as a serious threat po. Yeah. Last comment, Madam Chair. Kunyari no? Kunyari lang po. Ako'y nagsalita at sinabi ko, ipapapatay ko ang isang tao. Versus nagsalita ko, ipapapatay ko yung isang tao. May pagkakaiba po ba yun or wala? From the point of view of law enforcement, ay susundan po namin parehas yan kasi it's not how you said it but it will be the gravity based on the investigation. Pagsasama-samahin po yan, it will be the confluence of events. Ano pa ba yung mga naging action na yan? And if it's specifically directed to a person at saka po yung who will be the beneficiary at ano yung magiging benepisyo pa po other than sa monetary na maaring mangyari sa'yo. Thank you very much, Madam Chair. Just to manifest, bilang mga government officials, minsan may mga bagay-bagay na yung ating emosyon ay pwedeng pumutok. However, kaakibat sa ating posisyon ay ang pagkontrol, ang pag-decipher, ang pag-discern. Dahil minsan, kapag tayo ay palaging galit,
at lahat ng ating mga ipapahayag ay may kasamang galit, hindi maliliwanagan yung mga bagay-bagay na ating sasabihin. And oftentimes, when we mention these statements in the heat of our emotions, this can cause destabilization. Lalo't lalo na kapag ikaw ay naghahawak ng posisyon kagaya ng Vice Presidente o bilang pangalawang Pangulo. In other words, Madam Chair, allow me to manifest that the issues on anger, on demeanor, on statements that cannot be acceptable as members of highly ranking positions. Lahat po ng mga ito, Madam Chair, ay dapat matingnan at dapat mabusisi kasi hindi po pwedeng sabihin natin na joke lang. Thank you very much, Madam Chair.